Disclaimer. Ang video na ito ay for informational and educational purposes only na ginawa with the help of artificial intelligence or AI. Kung meron kayong mga mahahalagang desisyon, ay maari lamang na kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Magandang araw sa inyong lahat mga ka-movie lovers. Kaya ko nasabing movie lovers dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay ang documentary na Take Me Home na idinirehe ni Francis Hsu. Ito ay isang spiritual, transformational documentary na sumusubaybay sa karanasan ng isang grupo ng mga taong nagpunta sa isang monastery sa Utah at nanirahan doon ng isang buwang may dalawang mahahalagang patakaran, no private thoughts at no people-pleasing. Bago ko ibahagi ang mga takeaways, hayaan mo munang ibigay ko ng kaunti ang konteksto. Maikling konteksto. Ang dokumentaryo ay hindi basta-basta film lang. Bahagi ito ng mas malawak na movie package na may kasamang mga session at guided exercises para sa mas malalim na karanasan sa pagbabago at paggising. Ang retreat ay ginanap sa isang monastery o espasyo na parang monastery na pinangalanang Tabula Rasa Mystery School. Ang dalawang patakarang pangunahing sinusunod doon, no private thoughts at no people-pleasing, ay mga rules na naghihimok sa mga kalahok na maging ganap na bukas at tapat sa sarili, na hindi takas sa sarili nilang mga iniisip o damdamin, at hindi rin magpanggap para lamang magustuhan ng iba. Sa pagdaan ng buwan, natuklasan ng mga kalahok ang kanilang mga takot, mga maskara, mga relasyon, mga hadlang sa pagiging totoo, at paano nila tinatrato ang sarili at ang iba. Mga takeaway para sa buhay, lalo sa aspetong espiritual. Narito ang ilan sa mahahalagang mensahe o aral na maaari nating dalhin mula sa Take Me Home, at kung paano ito pwede nating i-apply sa ating buhay, kasama na sa spiritual na bahagi. 1. Ang tapang na maging tapat sa sarili. Ang no private thoughts ay isang hamon sa karaniwan nating gawi. Maraming iniisip tayo na hindi natin pinapahayag. Mga takot, hinanakit, pangarap, alinlangan. Sa retreat na ito, hinihikayat ang mga kalahok na ilahad, makilala, at prosesohin ang kanilang mga iniisip at damdamin ng walang pagtatago. Sa buhay natin, marami tayong inner battles at mga bagay sa loob na hindi natin gusto ipakita dahil natatakot tayo sa paghusga ng iba. Pero ang totoo, kapag natututo tayong maging tapat, hindi ibig sabihin na agresibo o walang respeto, kundi bukas at mapagmasid sa sarili. Doon nag-uumpisa ang paglago. Sa espiritualidad, ito ay pagkilala na hindi tayo perfect, may sugat at pagkukulang, at kailangan nating harapin ito ng may awa sa sarili. 2. Pagwawasak ng people-pleasing. Pagpapasaya sa lahat. Ang no people-pleasing rule ay nagpapahiwatig na sa loob ng retreat. Bawal ang pag-a-adjust ng sarili para lang magustuhan o tanggapin ng iba. Hindi mo kailangang i-shape ang sarili mo ayon sa inaasahan ng iba. Sa ating buhay, marami tayong ginagawa, sinasabi, o pinipigil dahil gusto nating magustuhan tayo ng iba. Pamilya, kaibigan, katrabaho, social media. Ngunit kapag masyadong nakasandal tayo sa approval ng iba, nawawala tayo sa ating sariling direksyon. Espiritual na aspeto, ang tunay na paglilingkod, tunay na pagmamahal, hindi nangangailangan ng pag-a-adjust sa sarili para lamang ma-measure sa tanggap ng iba, kundi nagmumula sa dalisay na puso. 3. Komunidad at relasyon bilang mga salamin. Isa sa mga makapangyarihang bahagi ng dokumentaryo ay kung paano ang grupo ng estranghero ay naging isang community nang sila ay magsimula na buksan ang sarili. Ang relasyon sa paraang ito ay nagsisilbing salamin. Ipinapakita nito sa atin ang mga bahagi ng sarili na nananatiling nakatago o iniiwasan. Sa ating buhay, ang mga relasyon natin sa pamilya, kaibigan, kapareha ay hindi lang para sa kasiyahan o suporta, kundi may kapasidad din silang mag-challenge sa atin. Kung bukas tayo sa kritisismo, sa pagtanong, sa pagiging vulnerable, mas nagiging lugar ito ng paglilinis at paglago. Sa espiritual na aspeto, ang mga tao sa paligid natin ay tinawag maging katulong sa paggising, hindi lamang tagasunod. 4. Ang awakening journey ay hindi linear. Ang dokumentaryo ay hindi naglalaman ng script o planong mahigpit. Si Francis Hsu, ayon sa kanilang website, ay nagsagawa ng film ng walang karanasan,
script o plan, kundi sinusundan ng inner guidance sa bawat hakbang. Ibig sabihin nito, sa paggising espiritual, hindi tayo sumusunod sa isang perfect sequence o timeline. May mga araw ng clarity, may mga araw ng fog, may mga relapsing, may mga leap. Ang mahalaga ay ang willingness na manatiling bukas, magtiwala sa proseso, at yakapin ang sarili sa kabila ng mga pagkakamali at pagsubok. 5. Pagtitiwala, letting go, at forgiveness. Sa dokumentaryo, isang bahagi ng karanasan ay matutong magtiwala sa grupo, magtiwala sa proseso, at mag-let go ng kontrol. Sa relasyon sa sarili at sa iba, may mga pagkakataong kailangan nating magpatawad, hindi para lamang sa iba, kundi para sa sarili, upang makawala sa batong bumibigat sa puso. Sa buhay natin, maraming sugat, galit, sama ng loob, paghingi ng hustisya. Ngunit sa espiritual, malaman nating ang pagbitaw, forgiveness, ay hindi nangangahulugang pagsang-ayon sa mali, kundi pagpapalaya sa sarili mula sa pagkakulong ng hinanakit. Sa dokumentaryo, ang openness at transparency ay instrumento para sa forgiveness at paglaya. 6. Tahanan, home, bilang metapora. Ang pamagat na take me home ay maaaring literal na pag-uwi, ngunit sa mas malalim na kahulugan, home dito ay ang pagbabalik sa sarili, sa sentro ng espiritu, sa tunay na tahanan ng puso. Sa ating buhay, madalas naghahanap tayo ng home sa labas, sa trabaho, sa relasyon, sa mga material na bagay, ngunit ang tunay na home ay nasa loob, sa kapayapaan ng puso, sa koneksyon sa Diyos o sa espiritu. Sa kamalayan ng pagiging kumpleto, hindi dahil may kulang, kundi dahil nakaalala tayo sa ating pinagmulan. Paano ito maisa sa buhay? Actionable reflections. Upang hindi lang basta ideya, narito ang ilang hakbang o reflection na pwede mong subukan. 1. Maglaan ng oras para sa silent reflection o journaling. Tanungin ang sarili. Anong iniisip ko ngayon na itinatago ko? O, anong kadakilaan ang pilit kong ipakita sa mundo para lang tanggapin ako? 2. Subukang mag-jad o kausap, mag-share ng malalim na takot o pangarap sa isang taong pinagkakatiwalaan, at pakinggan rin sila ng buo nang walang paghusga. 3. Basag ang people-pleasing pattern sa isang maliit na sitwasyon sa araw mo, trabaho, pamilya, social media. Subukan mong sabihin, no, o ipakita ang tunay mong saloobin, kahit alam mong hindi lahat ay masisiyahan. 4. Practice forgiveness. Isulat o isipin ang isang tao, o bahagi ng sarili, na may hindi mo pa na-forgive. Hayaan mong lumabas ang mga emosyon, gaya ng galit o kalungkutan, at pag-isipang ibigay ito sa mas mataas na kapangyarihan o sa Diyos, batay sa paniniwala mo. 5. Tumuloy sa paglalakbay. Huwag asahan na matapos ang proseso. Maging malambing sa sarili kapag may pagbalik-balik ng duda o pag-atras. Ang mahalaga ay may patuloy na tinatahak na landas. Espiritual na pagninilay. Sa huling bahagi, nais kong ibahagi ang ilan sa personal contemplative na pagninilay. Sa espiritual na landas, maraming pagkakataong tinatanong tayo, sino ba talaga ako kapag wala na ang lahat ng label, role, title? Ang dokumentaryo ay nagtutulak sa atin na tumingin sa kaloob-looban, hindi sa balaklak ng maskara. Ang pagiging bukas, transparency, ay hindi kabiguan, ito ay tapang. Tayo ay madalas itinuro na itago ang kahinaan upang hindi masaktan para magmukhang solid. Ngunit sa gawing ito, natututo tayong lumapit sa iba ng tao lang, hindi bilang perpektong imahe. Sa usapin ng Diyos o Espiritu, o kung anuman ang paniniwala mo, makikita mo na sa pagiging tapat, sa pagbabalik loob, sa pagkuha ng responsibilidad sa sariling estado ng isip, doon nagaganap ang pakikipag-ugnayan, hindi sa pagtagumpay o sa panlabas na karangalan. Bago tayo magtapos, kung nagustuhan ninyo ang video na ito, please like, share, and subscribe. Sa huli, ang Take Me Home ay isang paanyaya. Hindi man literal na ibalik ka sa isang lugar, ngunit ibalik ka sa sentro, sa puso, sa tahanan ng kapayapaan at pagkakakilanlan. Hanggang sa muli.